Welcome back to my channel! It's your Madam! At yan, nagbabalik na naman tayo sa isang episode ng Madam's Kitchen kung saan matututo kayong magluto at magkakaroon kayo ng jowa. So for today, maiba naman tayo. Maging healthy naman yung ating lulutuin. I'm sure not all of us na marunong magluto ay marunong din magluto nitong mga gulay na to. Kasi yan talaga yung laging problema. If you know how to cook, minsan hindi ka talaga marunong magluto ng gulay. Kaya, in today's episode, tuturuan ko kayo ng simpleng putahe, simpleng way of preparing your veggies. Ito ay pwede nyong gawing ulam or pwede nyo din namang gawing partner sa kahit na anong ulam. At paborito din ito ng bakla ng taon. Nagluto ako nito sa Baguio before. Akala ko, sobrang dami na naluto ko, hindi mauubos. Nako, nag-agawan ang mga bakla. Kaya simulan na natin! Ang ingredients natin today ay very simple. At mahahanap nyo sa inyong mga suking tindahan sa palengke. So, ayan na, simulan na natin. First, syempre, we have our garlic. Meron tayong beans. Ito ay Baguio beans. Baguio beans? Pwede din kayong gumamit ng French beans, pero mas masarap talaga yung Baguio beans. Kasi yung French beans, medyo matamis siya. Hindi siya magsaswak perfectly doon sa ating recipe. At syempre, kailangan din natin ng water para sa ating sabaw at ng ground pork. Ayan. At syempre, hindi pa rin mawala ang salt and pepper to taste. At yung ating mantika na panggisa, konti lang kailangan natin. Dahil igigisa lang natin ito sa ating mga ingredients. So if you don't know yet, ang lulutuin natin today ay ginisang gulay na may konting sabaw. Lalagyan natin ng sabaw siya para mas enjoy kainin. So sobrang simple na ng ingredients, sobrang simple na ng recipe na to. Kaya tara na, simulan na natin ang pagluluto. So ayan na, ito na yung ating pan at nagpainit na tayo ng oil. Ang una natin gagawin syempre ay igigisa natin ang onion and garlic. So unahin na natin yung onion. Ang pagluluto ng gulay ay hindi kailangan ng masyadong mahabang panahon. Dahil ayaw niya yung gulay niya na ma-overcook. Pag na-overcook ang gulay, hindi na siya ganun kasarap. Gusto mo pa rin maging crunchy siya. Except for our kalabasa, syempre, kailangan maging soft yan para mas masarap. Pero yung beans natin, dapat ma-retain natin yung crunchiness niyan somehow. So ilagay na natin yung ating garlic. Bango. Ito talaga yung favorite kong amoy every time nagluluto. Yung pag nagigisa ka ng onions and garlic. Bango-bango! Ang bango! And then, syempre, susunod na natin yung ating ground pork. So, sahog lang to. Hindi mo kailangan ng masyadong maraming ground pork. So, nilagay natin to yung ground pork. At magkaroon ng lasa din yung ating niluto. Yung oil na ginamit nyo kanina sa panggisa, konti lang din because our ground pork, habang naluluto siya, nilalabas na yung kanyang oil. So may oil na to, natural oil from our pork. So hindi natin kailangan paliguin to or pa lutangin ito sa mantika. So just cook it in low heat. Mas better kung non-stick yung pan na gagamitin nyo para hindi magdikit-dikit sa pan yung ating ground pork. And then just cook it thoroughly. Ayan o, lumalabas na ang kanyang mga oil. So, slow cooking lang ang kailangan dito. So, malalaman nyo na luto na yung ground pork nyo if it changes in color. So, kanina nung nilagay natin siya, medyo pinkish siya. Ngayon, as you can see, it turns into brown. So, pag super brown na siya later, ibig sabihin luto na yon. At this point in time, pwede na natin siya lagyan ng salt and pepper. So, lagyan na natin. So now, ilalagay na natin
natin yung ating kalabasa. Mauuna natin ilalagay yung ating kalabasa because kailangan pa natin yung palambutin. Ayaw natin siyang isabay because masusobrahan naman sa pagluto itong ating beans and we don't want that because we still want it to be crunchy pag kinain na natin. So ilagay na natin yung ating kalabasa. Ayan. Then igisa lang natin siya. Together with our pork. Lalagyan na natin siya ng water para mag-boil na siya at lumambot. So let's adjust the heat. So itataas na natin siya para mag-boil siya dyan. And then we will cover this and wait for it to boil. Pag kulo niya, pwede na natin siyang i-check kung malambot na yung kalabasa. And if malambot na, we can already put the beans. A few moments later. So ayan na, ready na ang ating kalabasa. So check natin kung malambot siya. So we can do this by simply using this wooden spoon. Tapos tutusukin ko lang siya. See, malambot na siya. So yeah, it's soft na. Ayan, malambot na yung ating kalabasa. We can now add the beans. So i-add natin yung beans. This one cooks very quickly. Hindi na natin siya papatagalin pa dyan. So, tikman lang natin just to make sure na okay na yung ating timpla. Ay, perfect. So, okay na siya. Hindi na natin kailangan i-adjust yung salt and pepper. So, sabi ko diba kanina, mabilisan lang to. Paglagay mo ng beans, okay na yan. Just wait for a minute or two, then you can turn off the heat. Kasi maluluto na lang yung beans natin sa init. So ayan, tapos na natin iluto yung ating ginisang gulay. So ito na siya. Yes, ayan, ang bongga. Sobrang lambot ng ating kalabasa, which I like kasi hinahalo ko ito sa kanin. Dinuduro ko siya with the rice bago kainin. So ayan, iti-taste test na natin. Titikman na natin ngayon kung perfect ba ang niluto natin ginisang gulay. Wait lang, let's double check the beans. Ayan, crunchy pa rin yung beans, bongga. So, tikman natin. Ang sarap! Ang sarap niya. Perfect yung balance ng ingredients. Talagang lumabas din yung natural na pagkamasarap ng beans na medyo manamis-namis siya. Yung kalabasa natin, it's also very, very soft. Kaya masarap siyang kainin. Di ba tayo mga Pinoy nung bata tayo, every time pinapakain tayo ng kalabasa, yung dinudurog siya sa rice. So, doon tayo nasanay. And ang sarap niya. Ang sarap talaga ng kalabasa. Ang sarap talaga ng kalabasa. Ito ay isa sa mga pinakaunang gulay na natutunan kong kainin. Aminin na natin, pag bata, pag hindi nasanay sa gulay, hindi masyadong kumakain ng gulay. But all of us, I'm sure, ay nakatikim na ng kalabasa ng bata. Kaya ito yung mga pinakaunang gulay na nakakain natin. Aside from, actually, pag baby tayo, di ba, puros kalabasa yung pinapakain sa atin, yung dinudurog. Maraming salamat sa pagsama sa akin today dito sa Madam's Kitchen. I hope natuto na naman kayo na panibagong recipe na pwede nyong gawin sa inyong mga tahanan. Kaya iluto nyo na ito at ipatikim din sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, mga jowa. Ano kung may jowa na kayo at kung wala pang jowa, sa nililigawan nyo. Maraming salamat. Please don't forget to like and share this video. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At pindutin na yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga upload. Syempre, meron din tayong Twitter and Instagram. Please follow me there. Magkita-kita tayo at The Madam Ellie. At sa ating Facebook page, Madam Ellie. Magkita-kita ulit tayo sa isa na namang Madam's Kitchen episode sa Thursday. Kaya abangan nyo yan. Ito pa rin ang inyong nag-iisang pambansang Madam, Madam Ellie. Bye!